Okay lang ako, ma'am. Wala naman akong problema. Sabi ko nga kahapon doon sa question kung kamusta na ako. Ang problema lang, ang siguro para sa akin ewan ko lang sa ibang tao, siguro para sa akin ang pinaka-problema talaga ay yung magkakasakit ka na walang gamot at yung patay ka na. Yun talaga yung problema dahil yung patay ka na, ending na yun. Yung magkakasakit ka na walang gamot, papunta na yun sa ending. Ma'am, ano pong masasabi niyo ngayon sa pagsadsad ng ekonomiya ng Pilipinas? At the same time, ma'am, yung inflation natin is sobrang taas po. Ito na po ata yung pinakamataas na inflation sa history ng Pilipinas. At the same time, ma'am, yung peso and euro, sobrang taas po. Totoo yan. Triple whammy ang nangyayari sa atin. Sobrang taas ng presyo ng fuel, crudo, sobrang taas nung palitan, dollar exchange, sobrang taas nung inflation. Sa akin lang, kung hindi man kaya tulungan ng administrasyon, ng gobyerno, lahat, dapat tulungan nila yung mga pinaka nasa ilalim na hindi na talaga nila makaya kahit man lang yung simpleng pagbili ng pagkain. Kasi ang problema kasi kapag yung mga wala din silang mapuntahan, wala silang recourse, ang kinakatakutan natin, they will resort to crime and violence na ayaw natin na mangyari. Ma'am, yung natatandaan ko po, nung panahon po ng father niyo, ang euro po is nasa 55-56. Pero this time, ma'am, yung peso po, kawawang-kawawa na, ma'am. Kawawa talaga, ma'am. Lalo na pati yung consumption natin ng mga imported goods. Kasi ibig sabihin nun, pagbili natin, mahal na siya. Yes. So pagpasok niya, lalo siyang magmahal. Yes. At marami sa ating mga goods are imported. Yeah. Nararamdaman tulad ng mga nararamdaman nila. At we applaud their courage to speak up kahit na alam nila na babalikan sila ng administrasyon kung hindi man in cases posibleng mga threats or mga iba pang pananakot. Unang-una kasi sa politika ganyan talaga yan, no? Lalo pati sa run up to the 2028 presidential elections na alam naman natin na lahat na sabi ko nga presumptive candidate na ako, and ang politika ay madumi talaga yan. Sabi nga ni PRD noon, paulit-ulit yan na sa Davao City, sabi niya ang style ng karamihan o maraming mga politiko ay you paint your enemy black so that you appear white. So that pag mukha siyang madumi, mukha kang malinis kahit hindi naman totoo ikaw na malinis, no? So yan yun, una, madumi talaga ang politika. Pangalawa, kailangan maging matuto mag-discern ang mga Pilipino sa mga nakikita nila sa social media, particularly because pwedeng ma-manipulate ang information na lumalabas sa social media. Tulad na nga ng mga troll farms na naririnig ninyo, totoo yun, yung mga troll farms, no, na meron talagang negosyo na gano'n. At meron din talagang negosyo na nagpapalabas ng information, whether true or not, pero yun yung business ng kumpanya ang magpalabas ng mga information. Ganun nga yung niyan, objective niyan, parang magpapalabas sila na, say for example, this is a popular sentiment or this is an unpopular sentiment. Unfortunately, sa social media, kahit libre siya para sa lahat, meron ding mga nagnenegosyo dyan na minamanipulate yung information na lumalabas. Sabi, huwag ninyong banggitin sa kanya. hindi ko binanggit sa kanya ang impeachment.
At hindi ko binanggit sa kanya ang mga nangyari sa House of Representatives. So hindi niya alam na merong pangalawang posibleng impeachment na mangyayari. Kasi sa tingin ko, hindi na niya kailangan malaman ang mga ganyan na klase na bad news. Kasi wala din naman yung value sa kanya. Nandoon naman siya sa loob. Ang mangyayari lang doon ay mag-iisip siya. Tapos mag-overthink siya. Siya lang mag-isa. Hindi siya karapat-dapat para sa isang 81-year-old. Dapat ang alam lang niya ay yung mga happy na mga bagay. Lalo pati nag-iisip tayo na baka nga dyan siya bawian ng buhay sa loob, no? Dyan siya mamamatay sa loob ng detention. So dapat yung maaalala niya at naiisip niya ay yung mga masasayang bagay, hindi yung mga kalokohan, korupsyon at abuso ng mga congressman at iba pang politiko kasama na ang administration. Mainly kasi politics yung napag-usapan. So, hindi namin napag-usapan yung physiotherapy. Pero, kinamusta ko siya sa pagkain. Sabi ko, masarap na ba yung pagkain? At nagbibigay ba sila ng Filipino dishes? Sabi niya, meron daw mga binibigay na almost tastes like Filipino dishes. Kasi sinabi ko sa kanya na right niya yon as a detainee, ang culturally appropriate food. And then he said na, meron naman na parang lasang Filipino dish. And then sabi niya, wag na kayong mag-alala kasi sabi niya, nakain ko na lahat ng gusto kong kainin noon. At sabi ko, nag-serve ba sila ng munggus sa iyo? Then sabi niya, wag mo na isipin yan. Sabi niya, lahat ng munggus, makain ko na. And then he said na, ang hindi ko na lang nakain na munggus ay yung mongoose, the hayop, the animal. Na sinabi ko naman sa kanya, sabi ko, I don't think kinakain yun. And then he said, pag sa Pilipino, pwedeng kainin yun. Mongoose. So, ano ba trades ni PRD? Ano ba mga trades ni PRD? Dapat naman kasi talaga yon na hindi lang para sa president, hindi lang dapat sa vice president, kahit ordinary Filipinos. It is enshrined in our constitution, no, that we should have an independent foreign policy na hindi kinikilingan o hindi pinapaboran ang kahit sino except ang interest ng Philippines and the Filipino people.